muna yung mga ano tawag dyan? Roll up ng isitan para baka kung magkagulo hindi sila tamaan ng bato. Bishop Tim Luwaton upang pangunahan ng ating pagdarasal ang ating pagkilos ngayon. Hindi naman kami talaga basta kami ay nag-inform. Kasi kami yung halos ilang dekada na kami nagmamarcha dito sa Mindula. Nire-respeto namin. Bakit pa ba yung pagprograma along Darigto? Nandun na ho tayo, nire-respeto. Nandun na nga po tayo po ang Mindula magkahaba na rin po yung Freedom Park. Apat lang po ang Pero magprograma kami dito. Kaya nga po, binibigyan natin yung oras. Wala kaming masagot anong oras dahil ang kasamaan pa namin ay manggagaling pa dito sa Bihan, sa Magpagpol, yung BMP, yung MKP, yung mga manggagawa sa PLDT, sa pagpumulo. Na dinadaanan ng maraming kalamidad. Dahil alam niyo naman, nung nakaraan, meron may insidente na hindi inaasahan. Kaya gusto natin ipakita natin na mula sa manlaban, tayo ay disiplinado at organisado. Okay? Yung mga naka-face mask daw, tanggalin. Yung mga nakabalabal, tanggalin. Balik ako, Kuya Boy. Saan? Sa may
PIB Kasipong, taga Taguig City. Nakikilahok po ako sa rally kanina para makilahok kasi gusto ko po na ipaglaban ko rin po yung aking karapatan na isang layunin ng mga taong bayan. Ang gusto ko lang, ang hangad ko lang naman ay magkaroon ng pagbabago ng ating sistema, ng ating gobyerno. Kung pwede nga lang po, para peer, patalsikin si BBM Marcos at pati na rin po si Vice Sara Duterte dahil para matigil na po yung korupsyon at iba pang mga sangkot sa mga korupsyon sa blood control. Tapos, ayan, yan lang po ang hangad ko na para magkaroon ng pagbabago ng ating sistema at ipaglaban po natin ang ating karapatan ng mga bawat Pilipino. Galing ba po kayo ng Taguig? Opo, galing pa po ako ng Taguig. Saan kayo pumunta kayo ng Luneta po? Ganina, nakipaglahok po ako sa Luneta Park para makikiisa sa taong bayan. Tapos nagmarcha kayo Opo. hanggang dito sa Recto. From Luneta Park po, nagmarcha pa po kami papunta dito sa Mendiola. From Luneta Park pa lang po, gusto ko na pong magsalita para iparinig sa taong bayan, para malaman po nila. No, so hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon. So hanggat sa nagmarcha na po kami papunta dito sa Mendiola. Yun po talaga ang balak ko. Dito po sana talaga ako magsasalita. Lahat. Ngunit hindi po kami nakapasok dahil linaharangan po ng mga pulis. No? Parang may money involved po, protektor ng mga korupsyon. Okay. Kaya hinarangan po ang Mendiola, hindi kami nakapasok, kaya hindi po ako nakapagsalita. No? Takot po sila dahil alam nila na siguro katotohanan po lamang yung aking sinasabi. Taga saan pa kayo sa Taguig? Taga ano po ako, Central Signal po. Okay, Central salamat po. Signal, oo. Yun po. Yung program natin sa Mendiola, bakit po, tinapos agad? Hindi naman. Ang plano hanggang alas 12 sa Luneta and then magtutuloy dito siguro hanggang alas 3, alas 4. So ang time naman tayo. Isang problema lang yung sound system. Medyo bumigay na yung generator. Kaya hindi na nakapagsalita yung mga naka-line up na magsasalita sana dito sa Mendiola. So yun, ang naging problema talaga na antala yung programa kaninang umaga dahil nga sa pananamputahe na ginawa ng Philippine National Police. Nilabag niya yung naging usapan na hahayaan na magtipon at magprograma ang mga nagpo-protesta sa Luneta. So, kaya pinutol na natin kasi nagka-problema po yung sound system. Mainly yung sound system. Mahirap naman na pipilitin natin yung mga speakers na magsisisigaw. Hindi rin maririnig.
So symbolic action na lang ang ginawa dito, yung pagwasak ng effigy at ni Pangulong Marcos at yung pag-awit ng bayan. At doon na nagtapos yung ating programa. Opo. Ano na Pero pong, kaninang opo. umaga naman, malaya namang nakapagpahayag ang marami natin mga kababayan at naipaabot naman yung ating mensahe para sa buong araw. Ano pong plano natin susunod? Ano, what's next po? Pag-uusapan pa kung ano ang susunod na plano, hindi lang ng aming grupo siguro, kundi yung iba pang mga grupong lumalaban sa korupsyon sa ngayon. Sir, sa tingin po ba ninyo, naging matagumpay po yung layunin ng programa natin ngayon? Yes. So, at matagumpay ito kasi hindi lang naman dito sa Maynila, sa Menjola, hindi lang sa EDSA, kundi sa maraming bahagi ng ating bansa ay tumindig ang ating mamamayan, nagpahiwatig ng kanilang pagtutol dito sa laganap na korupsyon at yung iba't ibang mga panawagan ng ating mamamayan mula sa dagdag na investigasyon, pag-aresto sa mga sangkot, pagparusa, pagbibitiw ng matataas na opisyal hanggang sa pagpapalit ng gobyerno, lahat yan ay naipahayag at hopefully ay magkaisa sa iisang layunin lahat sa hinaharap. Sir, nadismaya ba tayo? Kasi yung harang nila, yung barikada nila, Oo, para sa amin overkill itong ginawang ito. Hindi yun naman necessary. Ano ang simbolo nito? Ang pinapahiwatig nito ay takot ang Malacanang sa taong bayan, hindi handang makipag-usap, hindi handang pakinggan ang mga hinaing ng mamamayan at babarahan nila ng mga container vans at mga nakakasugat na razor wires at mga pulis na para bang nanlilisik ang mga mata. Hindi ho magandang mensahe ang pinapakita nila. Ano naman po yung magiging tugon nyo sa depensa nila na iniiwasan lang nilang maulit yung nangyari noong September 21? Tingin ko may iiwasan din naman kasi yung mga phalanx naman ng pulis, ilang layers yan hanggang doon sa Malacanang mismong may gate. No? At inulit-ulit naman namin na walang ganong balak, walang ganong plano. Pero hindi lang talaga nagtitiwala ang ating kapulisan sa ating mga kababayan. Sir, after po ba nito, mag-join pa kayo ng EDSA? Or... Yung iba siguro, yung iba. Pero personally ako, hindi na papahinga na. Sir, may figures ba kayo kung umabot ng ilan? Yung nag-join Ang dito? estimate nasa Luneta kanina parang around 20, more or less. Hindi ko alam kung ano yung exact. Yun dito, sir, nung nagsama-sama na Ang tumuloy lahat. dito, baka mga 6 or 7,000 siguro ang tumuloy dito. Pero di ba kanina may mga tao rin dito, sir? Parang nag-converge lang. Opo, mga ilan kaya estimate nyo? Palagi ko mga 6 or 7,000. Sir, assessment po natin ngayon. Generally peaceful po and we are happy na at least sa territory po ng Malacanang wala na po nagrarally. May natitira na lang po na kapiraso po dito sa may liwasang lupa. And yun ang inabangan natin baka magmamarcha. Sir, ano po yung assessment ninyo kanina kasi nagkaroon ng konting parang pagtatalo po ng mga organizers dun sa Luneta at saka yung police dahil na walang permit. And yun na, ayaw silang pag-set upin. Kamusta po yung naging resolution? Kasi sinasabi po ng NCRPO na may mga negotiating teams po sila na dinetect po ito. Initially ay may ganun pong klaseng discussion but eventually pinayagan naman po silang mag-rally. As you have seen, doon nga po sila nag-take off kanina. Nag-conduct sila ng rally nila for almost 3 hours hanggang 12 noon until sa time na nag-march sila papunta po dito sa Recto. And all is good doon po sa Luneta. Although may mga nasita po tayong naka balaklava and chinek po natin yung identity nila at pinagsabihan po natin sila na may ordinance na po yung city government ng Manila about the wearing of balaklava. For clarification, sir, ano po nangyari doon sa tatlong nahuli kanina na nakasuot ng balaklava? In-invite po sila sa presinto and as of this interview atay sa hindi pa ako updated kung ano na pong nangyari but definitely they will be released kasi ang first offense naman po doon is pagsasabihan lang parang reprimand po ata yung first offense po doon. Sir, comment niyo po dun sa sabi ng mga nag-rally na overkill daw kasi may barbed wire na nakabarikada tapos meron para mga container van. There's no such thing as overkill. Talaga pong naghanda po kami because we don't want the
September 21 incident to happen again. And this time, mas maganda po na may parang demarcation line po tayo through the steel barricades. Nang sa ganun, wala pong physical contact yung mga kabayan nating nagrarally at saka yung mga pulis natin na nakadeploy po doon sa kalsada. Sir, regarding the permit po, kasi sabi po nila, previously, wala silang coordination with the MTBC. Pero right now, kasi sabi po ni Major Philip Nesis, kailangan daw po yun. So what changed po? Bakit kailangan ng additional permit ng NTBC to stage the protest sa Luneta? Anong permit po sa? Sa NTBC, kasi sila daw po yung may jurisdiction. National Park. Yes, yun po ang sabi ng city government. Luneta po kasi parang under po ng National Park sa committee po yung pagbibigay po ng ng permit doon. And considering Luneta is not a freedom park, kailangan po nilang magkumuha ng permit. Although sinasabi ng city government na hindi nila sakop, just the same, nakipag-cooperate din pa rin yung city government ng Manila. Nag-provide po sila ng Pero sir, mga previously, sabi po kasi nila, they follow the same system, the bureaucratic process. Pero bakit ngayon may ganun? I cannot comment on that kasi hindi po parte ng trabaho ng PNP yung about the granting of permit. But what I know is hindi po city government ang nagbibigay ng permit. Regarding po sa traffic rerouting din po kasi, sabi coordinated daw po talaga also with the LGU sa Luneta. Kasi nga po, meron po mga traffic advisories. Ano yung reaction po to that? Yung sa traffic advisories din po at saka yung road closure at saka rerouting po is yung Manila Traffic Bureau rin po yung nagdidikta rin po sila. Nagdidikta at sila rin po ang nasusunod din po doon. The PNP will just recommend kung may mga nakikita namin na dapat i-recommend for closure at saka rerouting. So would you say it's a product of miscommunication lang po? I don't think so kasi may sinusundan din pong rules at saka policies po yung city government lang Manila. Sir, sabi niyo, sir, Liwasang Bonifacio na lang yung binabantayan nyo ngayon dito sa Maynila. Hanggang kailan magbabantayan sa may CM Recto, meron pa rin mga pulis na naka-formation doon. Kahit na-disperse na po yung mga rallyista. Kahit na na-disperse po, habang wala pong order coming from dito po sa amin is andun pa rin po yung mga pulis natin. Sa Liwasang Bonifacio naman, saka lang kami mag-disperse doon kung wala na pong nagrarally. Sir, follow-up lang. So hanggang kailan po? May fixed schedule ba sila kung hanggang ano oras? Kung abutin po sila ng hanggang madaling araw, di yung pulisan din po yung madaling araw. Anyway, we are paid for that. Sumusweldo kami para i-secure yung taong bayan at saka i-secure ang lahat. So there's no problem with that. Sorry, sir. How about dun sa may Ayala Bridge kung saan sumiklab yung September 21 na medyo magulo? Kamusta po ang situation ngayon dun, sir? Okay naman doon. Wala rin pong napagawin na rallyista doon. And we are happy na wala pong pumunta doon kasi definitely kung may nagtakbo sa ruta na yon ng mga rallyista, the same result will happen. They will be frustrated because they cannot penetrate that place. Sir, gano'ng karaming pulis yung nakideploy ngayon? Sa Manila lang, sir, alam mo? Sa Manila lang po is around 12,000. 12,000. Saan galing, sir, yung NCRPO, Regions 3, 4A, 1, and Cordillera. Sir, so itong itong mga barricades na nakaplace, until when po sila naglaan? Ito po yung Yes po, pati po sa na medyo. actually po, andyan na po sila noon pa, yung iba, pero ngayon nag-upgrade po kami ng barricade kasi tinutulak lang po ng rallyista. Diyan po namin i-stack yung yung mga ibang barricade. The rest of the barricades after these rallies will be brought to Habangong Diwa so that we can use it in the future rallies like this. Sir, message lang sa mga rallyista. May mensahe ba? Sa mga kababayan nating nagra-rally, kami po sa PNP ay tapos-pusong nagpapasalamat sa inyong kooperasyon at sa mga alutuntuning inilatag po natin. Ngayong November 30, wala pong nangyaring dahas or physical contact within the rallies at sa PNP. And ito po ay, this can be attributed to the constant coordination, the constant communication between the organizers, the rally leaders, and sa ground commanders po ng Philippine National. Thank you, sir.